Yes, kumusta? No, magandang hapon na naman mga ka-G5. Sana naman ay nasa maayos ang lahat ngayon. Ano man ang ating mga kinakaharap na problema, ito ay ating malalampasan. Lalo-lalo na no, sa ating mga OFWs, kumusta po kayong lahat? Mabuhay po kayo? Ay dalangin natin na maging maayos ang sitwasyon sa inyo dyan, ating mga mahal na mga OFWs. Alright guys, so bago tayo magpapatuloy sa mga di pa nakapag-subscribe sa ating channel, please kunting pabor naman, no? Paki-subscribe at huwag niyong kalimutan na i-click yung notification bell, no? Para naman ay maging updated po kayo sa ating mga susunod na video. Alright, so ngayon guys, talaga naman, no? Busy ang ating mga politiko. Busy ngayon ang ating mga tumatakbo ng kahit anong posisyon. Kaya dahil parating na ang halalan sa 2025 at ngayong linggong ito ay ngayon ang filing sa Certificate of Candidacy. So kung nais mong tumakbo ay maghahain ka dito. Sino gustong tumakbo dyan ay tumakbo kayo. Basta para sa kapakanan ng lahat nating mga kababayan. Huwag lang tayong sumunod sa iba pa dyan na kung saan ay nagiging problema sa bansa. Basta kung maging halal na kayo, maging magiging ano man ang inyong mga katayuan dyan, kung ano man yung posisyon na makakamtan ninyo at dahil sa tiwala ng ating mga kababayan, suklian nyo ng magandang performance, suklian nyo ng magandang serbisyo. Hindi yung naging maramot kayo at pansariling interest lamang, no? So ngayon guys, talaga naman kung ating babalikan, no? Kung ating babalikan yung during 5th joint public hearing ng Quadcom ay talaga nakapanlumo, dahil talagang si mismo, no, si Kong Barbers ay mismo ang nagsasabi na maraming mga miyembro ng institusyon ng PNP o mga PNP personnel, PNP member ang sangkot sa iba't ibang mga kriminalidad, iba't ibang mga gawain na kung saan ay labag sa batas, no? Hindi lahat, hindi lahat, pero hindi talaga natin maiiwasang balikan yung mga investigasyon, yung mga balita na kung saan ay mayroong mga miyembro ng Philippine National Police ang nagiging sangkot sa iba't ibang mga hindi magagandang gawain. Yan, mapapakinggan nyo yan mamaya-maya, no? At isiniwalat pa ni Police Colonel Joby Espinido, isang PNP member na kung saan mayroong lakas na loob napuksain ang anumang hindi magagandang elemento ng ating lipunan. Diba? At ngayon, ganun din yung kanyang mga sinasabi at sa iba pang iniimbestigahan during the joint public hearing ng Quadcom. Talaga, Pogo, EGK, at drug-related incidents, drug trade. Nakakahiya. Nakakahiya guys. Na yan yung mga maririnig ng ating mga kabataan. Pero wala tayong magawa. Dahil kailangan imbestigahan. Iniimbestigahan ngayon dyan. Kaya kung ano man ang mga kahihinat na nito, kung totoo man ang itong mga lahat na mga nagaganap guys sa investigasyon na ito. Kasi marami ng mga whistleblower, marami ng mga personalidad na may first-hand information kasi sila mismo, no, sila mismo ay mayroong karanasan. Panahon na talagang linisin ang lahat ng mga katiwalian, ang lahat ng mga pangyayari na talagang nagpapahirap lalo sa ating mga taong bayan. Itong kay Colonel Garma, no? Rowena Garma, na halos lahat
na mga nakakakilala sa kanya dyan sa na iniimbestigahan ng mga members ng House at dyan sa Quadcom at sa mga resource person na nagdidiin kay Garma na may partisipasyon sa mga iba't ibang hindi magagandang nangyayari, guys, dog administrasyon ni President Duterte. Abay, yan ay bahala na ang husgado dyan, no? Hindi naman tayo agad naniniwala, pero depende na yan, no? Kung ano man ang magiging resulta. Ito, paparinig natin yung part and parcel nag-investigasyon ng Quadcom. Mainit na usapin. We'd like to ask also Father Manuel Gatchalian if you have anything to say, Father. Unang-una po, kagustuhan po ng mga nanay na pinangangatawanan po namin, yung mga biktima, na sana po ay panagutin at bayaran ang mga biktima sapagkat from the point of view of the victims, hanggang ngayon 8 taon na nakalilipas, wala naman po silang natatanggap at Pagilapit po, para marinig namin. dahil lang po sa nawalan sila ng breadwinner, nawalan sila ng mga minamahal sa buhay, at sila ay mahihirap. At sana po sa pagdating ng panahon, kung sakaling mapatunayan na state sponsor ito, at para hindi matuloy ang impunity, ibig sabihin na patuloy ang patayan, ay kinakailangan panagutin at bayaran po nila ang mga biktima. Kung sakali magkaroon man po ng batas, kung sakali mapatunayan na ito ay state-sponsored at saka may mga talagang quota system, rewarding, sana po naman mabigyan natin ng pagpapahalaga, mabayaran ang mga biktima sapagkat hanggang ngayon po sila po ay nagdurusa at may karapatan po naman sila na matamo nila ang katarungan. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair, Gatchalian. with the manifestation of Father, a while ago, GM Karma said that during her time, that she is giving a budget to the Philippine National Police. Am I right? Wala pa akong sinabi, Mr. Chair. Kanina meron kang sinabi na Wala po. binibigyan nyo ng budget ng Philippine National Police for the operations. Wala po, Mr. Chair. Wala kayong sinabi? Wala Let's po. look at the records, Mr. Chair, because I think that she said something that way. Okay. Secretariat, can you check the records, the transcript? If indeed that statement was made by GM Garma. Mr. Chair, So, Mr. Chair, in relation to that, I think I heard, Mr. Chair, if I may be allowed, I think I heard Colonel Garma saying about the support that you give to. That is the allocated for the, it's a charity fund allocated sa PNP, sales no? of STL and sa Parang ganun PCSO po yung po. STL, something about the STL. so the fund that you provide the PNP is a charity fund, Yes, it is in the... and that is in the charter of the PCSO. PCSO. Yes, it is covered, Mr. Chair. So, how much do you give to the PNP every year? During my time, kasi dati I think it's medyo malaki before I assumed. And then when I assumed po and we changed the IRR, very minimal na lang po siya. I'm not sure kung 1% or 3% na lang siya compared nung previous. And it is focused on medical programs of the PNP and NBI na lang po. So yun. para sa medical needs ng mga members ng Philippine National Police. Yes, Mr. Chair. Okay. Sige, okay. But we Mr. get- Chairman, we're going to ask also 1 or 2% of the gross of the whole collection of all the games. Of the If that is so, 2% is so big. Mr. Chair, it's not all the games. It's just STL, STL. game. Yes. Yes, Okay. Mr. Chair. Anong average niyan? Do you give it monthly, annually? Monthly, Mr. Chair. Minsan naalala ko, there was a month that we gave around, I think, mga 9 million or 7 million. It And- depends on the sale. And the Chief PNP has the sole authority over these funds? What does The check was addressed to the Philippine National Police, duly received by, I think there's an accountant and a So it budget goes to the officer. general fund of the Philippine Yes, National Police? Yes, Mr. Chair. Okay. Meron pong resibo po from the PNP na binibigay Okay. po sa PCSO. Okay. Sige, thank you. So, ito ay mainit na usapin, no? Yung involvement ng mga membro ng Philippine National Police sa almost lahat po ng krimen na nangyayari. Hindi po natin nilalahat, pero may ilang porsyento po na kawani ng ating Philippine National Police ay nai-involve sa drug recycling. Alam po natin yan. In the case of Sergeant Mayo, 1 toneladang droga ang kanyang itinago mula po sa mga ni-raid nila. May mga police na involved sa extrajudicial killings
na kung saan ang kanilang depensa ay nanlaban, ngunit napatunayan at sila'y na-convict. Ito yung kay Kian de los Santos. Meron din tayong mga kawani ng Philippine National Police na na-involve sa robbery, kidnap for ransom, and practically all other crimes existing. And I am... Okay, so as of now, no, yan muna. Tama rin naman yung sa side ng pare, no? Hirap na hirap bawat pamilya ng mga biktima na yan, na kung saan ay wala rin naman tayong magagawa. Andiyan na yan, nangyayari na yan. Kung ano man yung mga karampatang tulong na may bibigay para sa mga pamilya ng biktima, dapat lang, no? So hanggang sa muli, guys, papatuloy tayo sa ating mga discussions at reaksyon sa mga kaganapan, sa mga inimbestigahan at tuloy na investigasyon na nangyari dyan. Hanggang sa muli, ito po ang Jim 5 TV. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.